iniwan ko dyan. Pero sa totoo po, Brother Josel, Opo. kahit 5 sentimo, hindi ako tumanggap dito. Ayan. Kaya sa akin kasi, ito dapat yung maunawaan, yung mga umalis dito, ayan, yung kaligtasan, hindi pwede bayaran kahit milyones pa. Diyo ba? Opo. Oh. Opo yan. Ayan. Sa totoo sa akin ng kaligtasan, hindi pwede bayaran kahit ilang milyon. Kaya dito, tinanong ako, magkano bang ibinayad sa iyo, Brad Abner? Ano ba yan? Kagad nagtataka ako, ano ba yan? Yung pera ba? Pera! Sabi ko, wala, baka manghingi ka pera, wala akong pera. Yung dito pag-ali mo, ay, hindi, wala. Sabi ko nga, ito rin aking masasabi. Ito rin aking masasabi. Kung ako'y binayaran ni Brad L. Soriano at ng staff ng ang dating daan sa pag-anib dito, kung ako'y nagsinungaling man, ha, ito may live. Bubuka ng lupa ngayon, Brad Joseph. Bubuka na. Kainin na akong buhay. Kung ako'y tumanggap ng halaga. Ayan, sa totoo, may Diyos sa langit. Hindi ako tumanggap. Sapagkat ang batayan ko, ang kaligtasan sa tunay na araw na ating natamo, hindi pwede bayaran ng anumang halaga. Ganon ang aking panindigan. Ayan, ganon ako. Salamat po sa Diyos. At least yan, ay parating niyo sa kanila. Pero doon po sa reaksyon ng mga kausap ninyo sa paglipat nyo dito, yung pag-anib nyo dito, ano po ang inyong naging sagot sa kanila ngayon? At sabi nyo nga sa kanila, nagpaalam na kayo, pasensya na kayo, ako'y ililipat. At ng totoo, sa dating daan na ako, iniwan ko na Iglesia ni Cristo na dati nating iglesia, sabi niyo, umiyak sila eh. Opo. Paano niyo ipinaliwanag sa kanila, ba't kayo lumipat? Ang sabi ko naman sa kanila, maaaring tawagan ko lang sila sa text uli. Mag-text ako o di ba, tatawag ako sa cellphone. Kasi kausap ko yung manggagawa sa lokal natin sa Mako, Davao del Norte. Opo. Ang sabi ko, kung mag-text ako sa iyo, dalawin mo yung pamilya ko, magdala ka ng tape. Yung sa pagtuturo ni Brad Eli. Ayan. Ngayon, medyo, hindi pa man kami nag-usap, pero sabi ko, may kasunduan na kami na gano'n maging sistema. Ngayon, kung dapat natin isipin, kayo na yung mga lumipat dyan, kung marami. Hindi kasi ibig sabihin, Brad Josel, ang termino ko. Baka bibilangin, dito sa amin galing dyan, marami kami. Yan. Ikaw, isa lang. Di ba? Opo. Hindi kasi pinagtalunan nito bilang eh. Hindi ibig sabihin na masasabi nating sila doon ay sila dati dito, lumipat na doon, nabago na ang aral natin. Nandun pa rin. Pero meron bang nagtuturo dyan kahit na etong sinasabi kong yung puto na bago sa paninig ko? Ayan. Yung binabanggit na, dito ang tunay na aral. Nabanggit ba niya sa mga sinasabi niya na, ngayon, naniwala na ako na si Kristo'y tunay na tao. Oo. Totoo pala, ang Santa Cena ay pwede umaga tanghali. Wala eh. Yung hinihintay ko sana sa iyo, walang binabanggit eh. Wala po. At saka, ang aking masasabi, diyan sa kanila sa ibang termino, baka pagdating ng panahon, maubusan kayo ng inyong sasalitain. Pero kung sa inyo naman ibabalik yun, bakit ikaw ba ngayon, talagang titindigan mo si Kristo, hindi tao, dati mo paniniwala. Ang aking tanging masasabi po riyan, sapagkat nung ako'y nasa kabataan pa, lampas siguro wala pang 30 o 28, 29, humaharap na ako ng debate, Brad Josel, na tinitindigan ko talagang tao. Opo. Lumalaban pa ng suntukan eh. May kasama suntukan sa debate. Pag ayaw kang maniwala sa akin, ano gusto mo? Ito o ito? Ayan, ganun ba? Bayanigan lang noong panahon pa yon. Ngayon, yun pala pinandiganan kong Kristong tao. Naku, pinagsisisihan ko. Bakit ko nasabi? Yun pala, kung napatay ako doon, wala impyerno pala ako. Naku. Ayan, yung sabihin ni Puto, naniwala ako ngayon na si Kristo'y tunay na tao. Ang sunod kong tanong, saan sa Biblia na sinabi ni Kristo, ako'y tunay na tao? Di kakapa-kapa kayo sa dilim. Wala ba sila sagot doon? Wala. Kaya alam mo, hindi na sagutin yan. Kahit sabihin, call ako doon. Call. Asa call? Parang alam ko ang boses ng unino yung ganyan.
Parang alam mo. Kaya ganun, wala silang kakapakapasidad. Kaya dito, mula sa Kristong tao, sabi ko, anong mali na lumipat ako sa Kristong Diyos? Di ba? Opo. Dahil may batayan. Mm. Hindi pwede sabihin nung ako'y nakipag-ikwento ng debate sa Laak, Davao del Norte, sabi ko, ang style ko kasi nung mag-aral, sa panahon nung namatay na tagapangasiwa, Angel Caricosa Senior, pinaharap niya ako sapagkat marami akong alam na lingwahe. 16 dialects ang alam ko mo salita. Sabi niya, harapin mo yan. Naku tay, tay kasi matanda yun. Opo. Sabi ko tay, ang mag-aral kasi ako ng debate, Abner versus Abner. Mm. Si Abner magtatanong, si Abner din nasasagot. Mm. Hindi ko alam, baka yun ang itatanong ng kalaban ko. Oh. Yan ang tanong. Napakakulit mo. Matanda kasi. O di ba tayo kasi kabado ako sa equator kay Foursquare. Mm. Halimbawa yung tanong ko titindigan mo ba na si Kristo ay, ang halimbawa tatanungin ako Kristo tayo. Titindigan mo ba na si Kristo ay tao? Ayon sa Biblia. Nato lang sagot ko, opo. Oh. Ang pagkatao ba ni Kristo ay tunay? Oo. Opo, pwersa kayo, sasagot, oo. Oo. Baka sabihin kong hindi, ay, napakamalas mo naman. Tinitingnan mo, hindi pa pala tunay. Oo. Kaya sasagot ko, tunay na tao. Aling talata, mababasa na si Kristo ay tunay na tao. Nako. Kaya anong sagot ng matandang tagapangasiwa? Ano po sagot sa inyo? Kaya ikaw pinaharap dyan para sagutin mo. Pag hindi mo kaya sagutin, ubusin mong oras niya. Hindi ko ganun pala. Ayun ang style. Yan. Ubusin mong oras niya. Kaya marinig ko yung ukampo doon sa Davao. Your question is very elementary question. Hindi na makasagot ka agad Pag pupunta pugot, ay pamatay ng oras yon. Yun ang strategy. Sino nagturo sa inyo ng ganong mga strategy? Meron pa ba? Mahirap ito magmanggit. Natural, sa isang puno, yung puno, natural yun ang bunga. Ano nakuha dito sa puno, yun din na makuha ng bunga. Ayun. Mahirap tayo magbanggit ng pangalan kasi masabi ng personal atake na yan. Hindi ho. Pero ako, didiretsahin ko kayo. Hindi ba kayo nagkaroon po ng pagkakataon na itanong kay Eranio Manalo yan, personal? Bawal. Kasi hindi nyo nga alam isasagot sagot sa inyo nung nagtuturo naman na isa sa inyo na matanda. Nasabi niya, busi mo oras. Ibig sabihin, hindi mo talaga masasagot Di sana, total, meron naman po kayong puno, si Eranio Manalo. Hindi nyo ba na sinikap na Maalaala ko po, 1999, at tagapangasiwa ng Cotabato, Romulo Campanya. Opo. Okay. Kasi naghahamon si Bag-Eli noon. Nakatabloid pa yun Na labas na, yun na to, para malaman na. Ako naman, mahilig din ako sa diskusyon sapagkat ang pamilya kasi naming Martisano, kahit dayuhan kami, nag-vibrate lang sa amin Danao mula sa Iloilo, nakapagbunga o nakakonvert sa tatay ko na dating sundalo, debate kasi. Kaya kaming pamilya, pag debate, masyadong mainit kami dyan. Ayan, magkaalam-alam na. Yun ang hamon ni Bag-Eli. Opo. Ang akin namang sinasabi sa yung tagapangasiyo namin dati, si Brad Romulo, ko, sir. Kasi ganun ang tawag pag nakataas, sir. Bakit naman, sir? Sir, superior, sir. Lahat ba basta ba superior hanggang sa mga Manalo, sir talaga? Ay, oo. Paano kung hindi nyo tawagin, sir? Ay, ewan ko lang kung saan ka pupulutin. Ano po nangyari? Ayan. Sabi ko, sir, may pakiusap sana ako ba? Ito kasi si Soriano at ang kanyang sama ng dating daan, naghahamon. Naalala ko po yung kasaysayan ng Iglesia ni Cristo 1914. Nakasulat doon na engaged si Felix Manalo kahit sa ang debate. Yun ang napasikat sa kanya. Opo. Ngayon, ito naghahamon, sir. Hindi ba pwedeng susulat tayo doon kay RD? Na kumari, harapin na si Eliseo Soriano para matapos-tapos na. Ayan. Sa halip na ang sagot niya sa akin na, sige, susulat tayo. Ako inutusan niya. Ano sinabi sa inyo? Ikaw sumulat doon. Sulatan mo. Damay mo pa ako. Ayan. May kalugtong pa yun. May kalugtong. Damay mo ako. Ayan. Pero pag susulat ka, Abner,